Good day sa atin mga kakwak-kwak. Andito kami ngayon sa Wismar, Germany. Kararating lang mga 2 hours ago. Siyempre pagdating may ginagawa pang trabaho kaya ngayon nakalugar-lugar. So sa video na to mga kakwak-kwak, pag-uusapan natin yung mga parts ng barko. Yung mga structural parts ng barko. So ano pa hinihintay natin mga kakwak-kwak? Tara na! Few inches later. So, mga kakwak-kwak, bago tayo lumabas ng barko, kailangan tayo magsuot ng helmet, overall, at saka gloves para sa safety natin, especially na sa safety boots. A few moments later. So what's up again mga kakwak-kwak? Quick reference guide muna tayo tungkol sa barko. Yung length overall o yung haba ng barko is 89 meters. Yung breadth or yung lapad ng barko is 13.35 meters. Yung gross tonnage ng barko is 2,911 tons. Kung kailan ginawa yung barko, September 10, 2013. Ang una nating tatalakayin is yung accommodation. Yan na yung pinakabahay ng mga crew. Diyan makikita ang cabin o yung kwarto, mess room, yung kainan, galley o yung lutuan, laundry room, hospital, at saka recreation room. Next is the bridge. Diyan nagmamaneuver ang mga deck officers. Andyan yung main control ng barko. Diyan din makikita sa bridge ang mga navigational equipments. Next is the Monkey Island. Dito nakalagay ang mga antena ng mga navigational equipment, magnetic compass, at saka yung aft mast. Next is the funnel. Yan yung pinakatambutso ng barko. Boat deck, kung saan makikita ang MOB boat at saka yung life raft. Next is the main deck. Yung pinakamahabang deck na nagko-connect ng barko from forward to aft. So mga kwak-kwak, lapitan na natin yung barko. Ito yung gangway. Ito siya. So akitin na natin. Umakyat na tayo mga kakwak-kwak. Nasa Wismar, Germany pala kami ngayon. So mga kakwak-kwak, ito yung main deck namin. Meron kaming winch, isang winch sa aft. Yung aft, yan yung buntot o likod ng barko. Yung winch, yung gamit ng winch, yan yung panghila ng lubid para dumikit yung barko sa port. Ito yung tinatawag dito na aft line na nakakonect, nilalagay doon sa bollard. Tsaka ito naman yung upspring namin. Ito. Yung gamit naman ng upspring para hindi umatras yung barko habang nakadikit sa port. Tsaka ito yung generator room namin. Yan. Ito yung accommodation. Papasok ng akomodasyon. Pagbaba dyan is yung laundry room namin. Ito yung papasok rin ng accommodation. Ito sa deck nila kapitan. Ito yung pintuan papunta ng engine room. So unahin muna natin mga kakwak-kwak yung unahan ng barko. Yung forward part.
o tinatawag na proa ng barko. Ito pala yung bodega namin, mga kakwakwak. Ito, kung makikita nyo, ito. Yan. Yan yung bodega namin. Diyan linalagay yung mga kargada ng barko. So lakad-lakad tayo papunta ng proa. So andito na tayo mga kwakwak sa forward part ng barko o yung proa ng barko. Sa proa, meron din dalawang winch. Yung starboard side winch tsaka yung port side winch. Yung gamit ng winch naman sa proa, ganun din sa pupa, parehas, para dumikit yung barko sa port. Yung starboard side, yan yung right side ng barko. Yung port side, yun yung left side ng barko. Itong winch na to, yung gamit namin dyan na lubid is yung forward spring. Yung gamit ng forward spring para hindi umabante yung barko habang nakadikit sa port. So pasukin naman natin mga kakwakwak yung forecastle namin. So pasok na tayo sa forecastle mga kakwakwak. Yan. Yung forecastle mga kakwakwak, yan yung pinaka-bodega ng barko. Dito makikita yung mga gamit, yung mga bakal, lahat-lahat. Ito yung working table nila. Diyan sila nagtatrabaho. Kapag may ginagawa, may rini-repair, diyan sila nagtatrabaho. Ito naman, papuntang bow thruster room. Punta sa baba, bababa ka niyan. Yung pinto na yan mga kakwakwak, yan yung paint store. Diyan nakatambak lahat yung mga pintura. Pero wag hindi natin bubuksan yan kasi pag buksan natin yan, mangangamoy yung forecastle. Hindi kasi naka-on yung ventilation dito ngayon kasi hindi naman ginagamit. So ito lang yung forecastle namin, maliit lang. Hindi ganong kalaki yan kasi maliit naman talaga yung barko namin. So labas na tayo, tapos na tayo dito sa forecastle. Punta na tayo sa pupa ng barko o yung aft part ng barko. Lakad na naman tayo papunta ng pupa mga kakwakwak. So kahit ganito lang kahaba yung barko namin, 89 meters lang, nakakahingal din. 2 hours later. Dito tayo sa bunker station namin. Dito kami nagre-refuel ng gasolina para umandar yung barko. Ito, yan yung pinaka bunker station namin. Punta tayo sa boat deck. Na pag-usapan na natin dito kanina yung main deck. So diretso na tayo sa boat deck. Ito yung boat deck namin. Yung taas niyan, yan, dyan, yan na yung bridge or wheelhouse. Diyan na nagmamaneuver
yung barko, yung pinaka-driver ng barko, mga officers on deck. So ito yung MOB boat namin, yung man overboard boat. Kasagaran ginagamit yan for emergency. For example na lang, may nahulog na crew sa barko. Kung kailangan namin i-rescue yun, kung i-rescue namin yun, ito gagamitin namin. Tsaka ito yung life raft. Ito yung life raft, yan yung ginagamit naman kapag nag-abandon ship kami. Kapag for example naman, lumubog yung barko, hindi na kaya isalba, kailangan na naming umalis, kailangan namin i-abandon yung barko, dito kami sasakay. Inflatable life raft. May mga procedure yan paano gamitin, nasa training namin yan. So pasok tayo sa void space. Ito yung void space. Parang pinaka-bodega rin to namin ng barko. Nandito yung mga gamit, mga lubid, mga tools, may working mga piyesa ng barko. Nandito rin yung para sa deck na mga piyesa. Tsaka may napapansin ako dito eh. Ba't ang daming tissue? Yeah, boy. Puro tissue. Ang dami oh. So ito yung void space namin. Yan, iikot ko lang yung camera para makita nyo. Yan. So tapos na tayo sa labas kasi hindi naman to kalakihan na barko na matagal yung ikutan. Maliit lang kasi ito na barko na to. So yung bridge, tatalakayin natin yung bridge sa loob na kasi nakalakata yung pinto sa taas kasi nasa-support kami. Pasok muna ako ng akomodasyon, iikot tayo sa akomodasyon simula baba papunta sa taas, papuntang bridge. One eternity later. Ngayon naman, papasok tayo sa engine room. Pero bago tayo pumasok, kailangan tayo sumuot ng air muff kasi maingay yung engine room. So ito yung pinaka workshop sa engine room. Pasokin natin yung steering gear room, emergency steering gear room o steering gear room. Ito yung pinaka steering gear room namin. Baba tayo ng makina. Ewan ko kung maririnig nyo ako kasi ngayon sa makina. Yung makina namin, yung namin.
Ito yung laundry room. Dito kami naglalaba. Yung pinaka-laundry room namin. Tsaka katabi yung mga locker namin. Kung saan kami nagbibihis. So pasok tayo. Ito na yung nasa loob na tayo ng accommodation. Ito yung kusina ni Mayor. Yung tinatawag namin na gali. Tingnan natin. Yan yung gali. Ito si Mayor Omandam. So ito na yung ito yung mess room, kainan. Doon kumakain yung mga Pinoy. So dito kumakain yung mga puti. Magkaiwala yung mesa. Ito na yung pinaka recreation room din namin. So ito yung pinaka sala, kumbaga. Si Papang nakikinig na ng music. Shout out, Pang. Shout out dyan! Marinas mula ako na sabi. So akyat tayo sa deck nila Tano. Yung mga kabina namin. Andito kami sa baba. Andito yung mga kabina ng mga Pinoy. Yung sa taas, sa kabina nila Tano, chief engineer at saka chief mate. Yan, ito tayo. Hello, Chief. Oo. That's our chief mate. So, kaya tayo sa bridge. Oh, madilim. Automatic light yan. Naka-sensor lahat ng ilaw dito eh. So, heto na yung bridge or yung wheelhouse. Dito kami nagjo-duty. Ito yung dito kami nagjo-duty, dito kami nanabigar ng barko. Andito yung mga equipments. Ito na yung pinaka-bridge namin. Hanggang dito na lang muna tayo. Tsaka yung sunod ko na vlog, pagtatalakayin natin yung mga gamit dito sa bridge. Tsaka sana may natutunan kayo yung pag-ikot ng barko. Ito ganong kalaki na barko, kaya hindi kagaya ng malalaking barko na maraming parts talaga. Tsaka malaki. Ito ay maliit lamang na barko. So sana yung mga gusto magsiman or nag-aaral na ngayon, sana may nakuha kayong idea sa vlog na ito. Maraming salamat sa panonood at saka huwag niyong kalimutan mag-like, subscribe, and share. Huwag niyong kalimutan mag-subscribe, like, and click the bell button para lagi kang updated sa mga videos.